life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Ah, Muli po, narito naman po tayo sa ating pagninilay-nilay ng mga salita ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat at isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat, sa mga lahat po ng mga nanonood at makikinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos at kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanood nito. Salamat po sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay galing sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 hanggang 18 po, 17 and 18. Ito po ay may pamagat na a new creature o bagong nilalang. Sabi po dito, kaya akong nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na siyang nagpapatibay sa gawain ito. Dalangin po namin na samahan kami ng iyong Santong Espiritu at pangunahan kami sa aming pagninilay-nilay sa iyong mga salita upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaliwanagan sa kanyang mga buhay. O Diyos, amin po itinatalaga sa iyo ang oras na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. A new creature o bagong nilalang. Importante pong maunawaan natin kung ano nga ba tayo bilang isang Kristiyano. Hindi lang kung ano ang gusto natin o kung ano ang magiging tayo, kundi kung ano tayo bilang isang Kristiyano. Ang ating teksto ay nagdideklara ng kung ano ang bawat Kristiyano. Marahil kung mauunawaan natin ito, ay gagawin natin kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin bilang isang Kristiyano. Amen po? Bilang isang bagong nilalang. Marami kasing Kristiyano na kung kumilos ay katulad pa rin nung dati nung hindi pa sila Kristiyano. Ang ginagawa nila ay tinitingnan nila kung ano nga ba ang mangyayari pagdating ng araw ng paghatol. Yan po, no? Sabi po sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit,
kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tingnan nga po natin kung ano talaga ang mga bagay na mas nais ipahiwatig ukol sa bagong nilalang. Una po, number 1, ang bagong nilalang ay may bagong relasyon sa Diyos. Yan po. A new creation has a new relation to God. Kapag ikaw isang bagong nilalang na, ikaw ay may bago ng relasyon sa Diyos. Amen po? Sinasabing bago dahil may bago ng relasyon sa batas ng Diyos. Sabi po sa John 3:18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yan po, no? Bago ang panahon na ang tao ay maging Kristiyano o matutong sumampalataya, ang mga hindi mananampalataya ay hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Nariyan po yung hindi sila nagsisimba, hindi iginagalang ang Sabat, nakikiapid, mahilig sa mga sobrang kasiyahan at lulong sa mga bisyo. Nariyan ang alak, sugal, babae, droga, po, ganyan. Sapagkat ang teorya na tinataguyod ng ilan, ang tao ay walang pananagutan sa batas ng Diyos. Bago nila sundin ang Ebanghelyo, ginagawa nila itong katawa-tawa. Para sa kanila, ang pagsunod sa Ebanghelyo ay katawa-tawa. Subalit sabi sa 1 John 3:4, kasalanan ng pagsuway sa kautusan. Yan po, no? Sa 1 John 3:4 po, sabi niya, ang bawat nagkasala ay lumabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan po, kasalanan ang lumabag sa kautusan. Subalit ang nakay Kristo ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kaya't hindi na sila kailangang hatulan sa mga nakaraang pagsuway. Maliwanag po na kapag ang isang tao ay isa ng bagong nilalang, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. At hindi na siya pwedeng hatulan sa mga nakaraan niyang pagsuway. Amen po? Sabi rin po sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi ka na mahahatulan. Praise God. Ang ating Amang nasa langit ang may karapatang sabihin sa kanyang mga anak kung ano ang dapat at hindi nila dapat gawin. Amen? Tingnan niyo po kung gaano kalaki. Ayan, ito. Sabi sa 1 John 3:1 and 2, sabi po, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila kilala ang Diyos. Yan po, no? Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nila kilala tayong mga Kristiyano kasi wala silang relasyon sa Diyos. Amen? Ang mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang pagiging kalagayan. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita talaga natin kung sino siya. Amen? Higit sa lahat, ang Ama ang may karapatang ituwid o disiplinahin ng kanyang mga anak. Para lang po sa isang pamilya yan. Ang isang ama ay nagdidisiplina sa kanyang minamahal na anak. At kapag ang isang anak naman ay nagmamahal sa kanyang ama, siya ay nagpapadisiplina. Amen po? Sabi sa Hebreo 12:7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Yan po. Maliwanag po na kapag ang isang tao ay mahal ng kanyang ama, kahit po ang ating mga biological father dito sa lupa, sila po ay nagdidisiplina sa atin. Amen? Sapagkat minamahal nila tayo, hindi nila tayo nais na mapariwara.
Ganon din po ang ating amang nasa langit. Kung minsan masakit pag dinidisiplina tayo, pero dahil yun ay ayaw niya tayong mapariwara. Amen? Pangalawa po, a new creation has a new relation to the government of God. Ang bago nilang ay bagong relasyon sa gobyerno ng Diyos. Hindi lamang po dito sa lupa mayroong gobyerno, maging sa langit mayroon din pong gobyerno. May gobyerno din po ang Diyos. Yan po, no? Maliwanag na meron din siyang pamahalaan at ang namamahala dyan ay si Jesus Christ. Amen? Ang higit na nakaka-relate sa napaka-importanting mensaheng ito ay ang mga hintil. Tingnan niyo po, sabi po sa Efeso 2:12, noong panahong iyon hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Noong wala pa tayo kay Kristo, hindi tayo saklaw ng tipan ng Diyos. Hindi tayo kabilang sa bayan ng Israel. Salamat sa Diyos sapagkat nang tayo ay nakakilala kay Kristo, ibinilang niya tayo sa kanyang tipan. Saklaw tayo ng tipan ng Diyos. Amen? Sinasabi sa Biblia na ang isang bagong nilalang ay magiging katulad ng mga banal na magiging tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Praise God. Dahil kay Kristo, naging tagapagmana tayo ng Diyos. Amen? Sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, ay kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ayan po, maliwanag mga kapatid. Kaya po sa panahon ito, kung tayo po ay kasama ni Kristo sa pagtitiis, darating din po ang panahon na maiibsan ng lahat ng ating paghihirap sa panahon ito. Matitikman din po natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Kung ang isang dayuhan ay magiging naturalized citizen, para lang pong ganyan yan. Halimbawa, tayo po ay nagpunta sa Amerika at tayo ay naging American citizen. Natural lang po na yakapin natin ng kanilang batas doon. At ganun din po naman sila kapag sila ay napunta rito sa Pilipinas. At sila ay naging Filipino citizen. Natural lang po na yakapin nila ang batas natin. Ganon din ang principle na ginagamit sa mga nakikipag-isa kay Kristo regarding to the spiritual kingdom of God. Yan po. Ganyan din po. Kapag tayo ay sakop na ng kanyang pamahalaan, atin pong yayakapin ang kanyang gobyerno, ang gobyerno ng Diyos, ang kanyang pamamahala. Tayo po'y magpapasakop sa kanyang pamamahala. Pangatlo po, a new creation has a new relation to his fellow man. Yan lang po, hindi lang po sa batas ng Diyos, maging sa tao, kailangan meron tayong bagong relasyon. Yan. Ang isang naging bagong nilalang ay nagkakaroon ng bagong relasyon sa kanyang church o maging sa labas nito. Si church, magiging kaparte na siya nito. Yan po, no? Kapag ikaw ay naging isang bagong nilalang, magkakaroon ka ng bagong relasyon sa church. Yan. Magkakaroon ka po ng parte rito. Magiging, marunong ka na makihalubilo sa kanila, makikisama ka na sa kanila. Amen? Sabi po sa Act 2:47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Diyos ang mga inililigtas. Amen. At sa sanlibutan, hindi na niya may enjoy ito. Yan po. Kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, sa ayaw mo at sa gusto mo po, mararanasan mo ang banal na espiritu. Kusa ka pong mababago. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Ang banal na espiritu po ang magpapabago sa iyo. At yan, mararamdaman mo na hindi ka na nag-i-enjoy sa kamunduhan. Hindi ka na nag-i-enjoy sa mga nightlife. Yan po, hindi ka na nag-i-enjoy sa mga labas-labas, yan sa mga sobrang pagsasaya. Masaya po kapag kasama mo ang mga kapwa mo Kristiyano. Amen? Sabi po sa 1 John
2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito ay hindi magmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Yan po. Kapag tayo po ay isa ng bagong nilalang, nawawala na po ang mga pakiramdam na yan. Hindi na natin nagugustuhan ang mga gawain sa sanlibutan. Amen po. At tayo po ay binabago ng banal na Espiritu. Kung ang isang tao ay isa ng bagong nilalang, mawawalan lahat ng dati niyang pagkatao. Meron na siyang bagong responsibilidad bilang lingkod ng Diyos. Ayan po. Amen. Mararamdaman na po natin yan na tayo ay nagkakaroon na ng responsibilidad. Nawawala na po yung mga dati nating pagnanasa. Yung mga pagnanasa natin sa laman, pagnanasa ng mata, pagnanasa sa sanlibutan, mawawala pong lahat ng yun. Kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, sapagkat ikaw ay magkakaroon ng bagong relasyon sa iyong kapwa. Amen. Sabi po sa Matthew 6, walang aliping nakakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran niyang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Totoo po yan. Kapag ikaw ay naglingkod na sa Diyos, nawawala na po ang pag-asa mo sa mga kayamanan, sa mga gawain ng sanlibutan. At bilang isang bagong nilang, meron ka ng mga bagong opportunity. Yan po, nagkakaroon ka ng bagong opportunity. Kaya nga, basta maging pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yan, nagkakaroon na po na tayo ng chance na i-share ang salita ng Diyos. Nagkakaroon po tayo, nararamdaman natin ng responsibilidad na kailangan natin ito ibahagi sa ating mga kapatid, sa mga lalo na doon sa mga unbelievers pa po. Nararamdaman natin ang responsibilidad na yan. Nakikita natin, naaawa tayo sa kanila na baka sila ay mapahamak. Sapagkat nararamdaman natin na tayo ay may bagong na relasyon sa ating kapwa. Amen? Pangatlo po, pang-apat, a new creation has a new sets of experience. Yan po. Kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, mayroon ka ng mga bagong experience. Yan. Wala na yung implikasyon na parang nasa harap siya ng isang mataas na bundok at nakikibaka. Yan po. Yung parang pasan mo ang daigdig. Na parang lahat ng problema nakapatong sa iyo. Po. Kapag ikaw ay isa ng nilalang, isa ka ng bagong nilalang, you are a new creation, mararamdaman mo na ang bundok na harap mo ay pumapatag na. Amen? Bagamat hindi naman natin sinasabi na kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang o isa ng Kristiyano, wala ka ng problema. Totoo po yun. Kapag hindi naman po sinabing meron ka ng bed of roses. Hindi naman po ganun ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay mayroon din pong problema. Nagkakaproblema po tayong lahat. Amen. Kaya nga lang po, natututo na tayong humarap sa ating mga problema. Marunong na tayong makibaka, alam na natin, i-level ang lahat. Amen po. Kaya lang kapag ikaw ay isang bagong nilalang, mayroon ng kagaanan sa iyong buhay. Yun po. Mararamdaman po natin na magaan na kahit gaano mang kabigat ang ating mga problemang dinadala. Hindi na natin ito masyadong napapansin. Hindi na tayo masyadong nag-aalala, hindi na tayo masyadong apektado. Kita niyo po sa panahon ito na napakarami ng problema sa mundo. Nakikita niyo karamihan ng mga Kristiyano, chill lang sila. Kasi alam nila mayroong Diyos na nagliligtas sa kanila. Mayroong Diyos na yumayakap. Mayroong Diyos na nagmamahal. At ang mga problemang iyan ay kaya-kaya nating lampasan. Amen? Sabi po sa Roma 8,
28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Bawat isa po sa atin ay may layunin sa buhay. May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo ay tinawag niya sa Kanyang layunin. Kaya po kung tayo ay may problema, hindi na po natin masyado itong napapansin. Hindi na tayo masyadong apektado ng problema. Ganyan po ang isang bagong nilalang. Naroon na ang pagsunod na dati ay hindi mo ginagawa. Kung dati noon na kailangan ka pang sabihan na, oy, magbasa ka ng Bible. Kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, kusa mo nang mararamdaman. Kusa mo nang sasabihin sa sarili mo na, ay, magbabasa nga ako ng Bible. Nauhaw ka sa mga salita ng Diyos. Amen? Gustong gusto mo siyang makilala kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang. Sabi po sa Matthew 28:20, sabi mo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po, isa pa sa responsibilidad ng isang Kristiyano. Kailangan matuto kang magturo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, sa mga taong malalapit sa iyo. Turuan mo silang matutong sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. Amen? Sapagkat siya ay magiging kasama natin sa habang panahon. Parang nasa mag-asawa yan na kayong dalawa, kailangan, dahil makakasama mo siya ng mahabang panahon, kailangan siya ay kilalanin mo. Ganyan po ang nakikipag-isa kay Kristo. Kailangan kilalanin natin siya sapagkat siya ay makakasama natin sa habang panahon. Amen? At ito po ang magandang experience. Darating ang mga bagong pagpapala. Yan, amen? Magkakaroon tayo ng tapang sapagkat alam natin na tayo ay nasa katuwiran. Kahit na tayo ay nasa mundong punong-puno ng kasalanan. Yan po, amen? Kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, magkakaroon ka ng bagong experience. Magkakaroon tayo ng tapang. Darating ang mga bagong pagpapala. Natuto tayong sumunod. Amen? Yan po ang mga bagong experience na ating mararamdaman. At ang pagkakaroon ng pag-asa ang pinakamahal na elemento o pinaka-importanting sangkap ng bagong experience na ito. Yan po, no? Nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Ang galing po ng mga experience kapag isaw ay bago ng nilalang. Amen? Matututong ka ng sumunod. Darating ang mga bagong pagpapala. Magkakaroon ka ng tapang, tumayo, mangaral, mag-share ng salita ng Diyos, at nagkakaroon ka ng bagong pag-asa. Lumilinaw ang tingin mo sa kinabukasan. Amen? Sabi po sa Titus 1:2, bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito ay pinangako na ng Diyos na kailanman hindi magsisinungaling. Ang ating Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Kung anong sinabi niya noon, ngayon din, yung pa rin ang sinabi niya ngayon, at yan pa rin ang sasabihin niya sa darating na panahon. Amen. Kung anong ginawa niya noon, kung tayo minahal niya noon, mahal niya tayo ngayon, at mas mamahalin pa niya tayo sa mga darating pang panahon. Number 6 po. A new creature is a new creature of the center of his being. Yan. Ang bagong nilalang ay bagong nilalang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa pag-uusap natin bilang isang bagong nilalang, dapat maunawaan natin na ang pinag-uusapan natin ay kung ano ang nasa kaibuturan ng ating pagkatao. Sabi po sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yan po. Bibigyan tayo ng Diyos ng pusong masunurin, pusong dalisay, na handang maglingkod sa Kanya. Amen? Ang isang bagong nilalang ay ipinanganganak muli. Ayan po. Yan, sabi po sa John 3,
John 3:3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko, malibang ipanganak na muli ang tao, hindi niya makita ang paghahari ng Diyos. Kapag ikaw ay isang bagong nangilang, kailangan ipanganak kang muli. Or else, hindi ka magiging isang bagong nilang kung ikaw ay hindi ipapanganak na muli. Hindi lang ito basta pagpapalit sa luma ng bago. Ito ay ginagawang bago ng dating luma. Ayan po. Hindi na parang ito ay luma, papalitan lang ng bago. Hindi po. Itong luma ay aalisin at magiging bago na yan. Ayan po. Hindi po ba? Ganon ang mangyayari kapag ikaw ay sanang bagong nilang. Sabi po sa Roma 6:4, sa makatwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang dati nating pagkatao ay namatay na. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Yan po. Pinalaya na tayo sa kasalanan. At tayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Hindi na kasalanan ang gaalipin sa atin. Katuwiran na nagawa. Kaya tayo ay magsisimula muli. Amen? Tanong ko lamang po sa inyo, ikaw ba ay isa ng bagong nilalang? Hindi ko itinatanong kung ikaw ba ay nabautismohan na. Ang itinatanong ko, isa ka na bang bagong nilalang? May relasyon ka ba sa Diyos? May relasyon ka ba sa kautusan ng Diyos? May relasyon ka ba sa kapwa mo? May bago ka na bang mga karanasan bilang isang bagong nilalang? Sa kaibuturan ng puso mo, na bago na nga ba ikaw? Mga kapatid, alam kong maraming nanonood dito at marahil ang iba sa inyo ay hindi pa nakaka-experience ng mga ganito. Hindi niyo pa nai-experience bilang isang maging bagong nilalang. Inaanyayahan ko po kayong sumunod sa panalangin na ito. Nais niyo po bang tanggapin ang ating Diyos upang maranasan ninyo ang pagiging isang bagong nilalang at ang muling ipanganak? Kayo po ay sumunod sa panalangin ito. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan ang aking Panginoon Jesus na manahan sa puso kong ito. Sumasampalataya ako, Panginoong Jesus, na inialay mo yung buhay upang bigyan ako ng isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Inialay mo ang iyong banal na dugo upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Dahil dito, kinukumpisal ko po sa inyo ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko simulahan ng aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Sinusuko po sa inyo ang aking mga kahinaan. Linisin mo po ako ng tubig at dugo na dumaloy sa iyong tagliran, aking Panginoong Hesus. Tinatakwil ko po ang lahat ng kaugnayan ko sa puwersa ng kadiliman. Nagpapasako po ako sa inyong paghahari. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking samo at dalangin, O Diyos na aming Ama. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa lahat ng aming natutunan sa oras na ito. Patuloy mo nga po kaming linisin sa aming mga karamihan. Ano mang mga bagay ang hindi namin maabitawan upang maisuko ng tuluyan sa iyong aming mga sarili. O Diyos, kami po ay tulungan ninyo upang makalaya kami ng lubusan sa pagkaalipin ng kasalanan. Aming Ama, tunay nga po na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya't dalangin namin ang patuloy na pakikipag-isa at pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu. Aming Ama, sa oras na ito,
sino man po sa amin ang may mga bigat na dinadala sa kanilang kalooban, mga pagsuway na hindi maiwasan, o may mabigat na karamdaman na matagal nang bumabagabag sa kanyang pisikal na katawan o sa kanilang isipan. O Diyos, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng ito. At ninawala kami na kayo lamang po, O Diyos, makakapagbigay ng lunas sa lahat ng ito. Aming Ama, buong pagpapakumbaba po kami ay nagpapasakop sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong malapad na bawis tulad ng sa isang agila, upang patuloy naming madamang tamis ng mabuhay na kasama kayo. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw lamang ang aming matibay na muog, ang aming napagkakanluan sa oras ng kagipitan. Salamat po aming Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat po sabi ng Amen. Ganon din po ipanalangin po natin ang lugar ng Magalang, sapagkat sila po ay nagkaroon na ng kaso ng COVID-19 na dati po ay zero COVID sa kanila, O Lord. Ngayon po ay nagkaroon na ng kaso. Aming Ama, inataas po namin sa inyo ang lugar ng Magalang, O Lord. Aming Ama, kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Kayo po ang lumalang sa lahat ng namin na sa aming paligiran, O Lord. Aming Ama, dalangin namin, linisin mo po ang hangin sumasakop sa lugar ng Magalang. Maging dito din po sa Mabalacat, O Lord. Dalangin namin na linisin niyo ang hangin aming hinihinga at ang mga virus ng COVID-19 ay inyo pong burahin, O Lord. Burahin sa hangin, burahin sa aming mga katawan, burahin sa aming mga laman, O Lord. Sino man pong may sakit nito, O Lord, i-restore niyo po sila, O Lord. Maging ang aming mga frontliners, ang mga doctor at nurses, O Lord, i-restore niyo po sila, O Lord. I-restore niyo po ang iyong bayan, O Lord. Alam namin, O Lord, na ang iyong bansa ay ang Israel, subalit naniniwala kami na pinili niyo rin po ang aming bansang Pilipinas. Salamat po aming Ama, sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon upang madama namin ang maging isang bagong nilalang at kami ay makasama sa bayan at kami ay makasama sa iyong tipan, O Lord. Maraming salamat po, O Lord. Kami po ay umaasa na sa lalong madaling panahon ang sakit na COVID, ang virus na dala ng COVID-19, O Lord, ay mabubura at mawawala na rito sa aming bansa, O Lord. Aming Ama, dalangin din po namin ng ibang bansa na kasalukuyang may mga sakit na ganito, Lord. Aming Ama, hipuin niyo po sila ng mapagpalang kamay. Iunat niyo po yan at abutin niyo po lahat na nangangailangan sa inyo, Lord. Maraming salamat po muli, Lord. Sa ngalan ng anak na si Jesus, tinataas namin ang iyong pangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.